Hindi ako naniniwala. Sa loob ng 10 taon, hindi nagbago ang datos. Pagdating sa paramihan ng selfie na kinukuha araw-araw, Pinoy pa rin ang numero 1. Ba't tayo lang ba yung lahi na ganun ka gwapong-gwapo o gandang-ganda sa mga sarili? Parang napakatagal na kasi ng 2014, ano? Sa dami ng mga nangyari sa mundo. Pero 2014 ang tinaguriang Year of the Selfie. Nasa milyong-milyong hashtags at ayan mismo sa Twitter nung hindi pa ito ginawang ex ng isang siraulong bilyonaryo. 2014 din ito dineklara bilang salita ng taon ayon sa isang institute sa loob ng UP. At kaysa 2024 ayon sa Google search. Surprise, surprise, Pilipinas pa rin daw ang selfie capital ng buong mundo. Pero yung ating hilig sa pag-selfie ang naging batayan ni BBM para palampasin na lang daw ang mga larawang ito. We are the selfie capital of the world, di ba? Hindi nag-selfie. Na ikinainis ng marami. Dahil kung walang konteksto ay akalain mo raw na lakad lang ng mga tropa papuntang Binondo para mag-food trip. Imbes sa patunay na arestado na ang isa sa most wanted sa Pilipinas. Ikaw talaga. Kung walang konteksto, akalain mo bang ito ay presentasyon ng isang nahuling pugante at hindi meet and greet sa isang celebrity? Kaninong kasalanan ba to? Kanino mga kamera nga ba ang pinangkuha? Sinong hindi mo na nag-isip bago in-upload? Dahil ba sa sobrang excited? Kasi nga, pictures or it didn't happen? Kasi proud lang sa achievement? Ikaw talaga. Pero anong achievement kaya? Sino bang nakahuli? Sila ba? O Indonesian police? Kaninong kasalanan ba kung bakit nakatakas pa sa ibang bansa ang puganting mayora? Alam ba natin kung nagsiselfie souvenir din yung mga Indonesia na nakahuli sa kanya? Pero hindi ba dapat matagal nating tinanggap na noon pa lang nagbago na ang ating kultura at matagal na rin nag-iba ang tingin natin sa kung ano ang formal at kung ano ang informal. Dahil kung selfie lang din ang pag-uusapan, hindi lang naman eksklusibo sa lahing Pinoy yan. Maging mga world leaders ngayon ay sumiselfie rin. At ang mga gantong pagkakataon daw kasi ang nagpapakita na sila ay mga tao rin. Normal. Kaya nating lahat. Kahit na ang dating pinakamakapangyarihang pinuno sa planeta ng bansang isa sa mga pinakamaraming armas nuklear sa isang nuclear arms summit, ay nag-flash ng peace sign. Itong pinakamatataas sa mga leader ng simbahan. Noon, sila ba ay mga alagad ng metal? O ginawa lang ang makalumang senyas para sa I love you? Maari nga. Nagkaroon na ng malaking pagbabago ng pananaw sa decorum o yung kawastuhan ng asal. Sa formalidad, lalo na sa mga pinakamatataas na leader sa politika. Kahit gaano katinding mga diktador nga, mga tao rin pala. May bibihirang pasample pa nga ang kinatatakutang Soviet leader noong 1950s na mahigit 6 na milyon ang ipinapatay si Joseph Stalin. 1950s pa lamang. Nauna na yata sa kay Nesty Petesio sa pag-flash nitong Shaka. Dami niya pinapatay. Pero kung diktadurya lang din ang usapan, kumusta na kaya itong mga table tennis athletes mula North Korea na nakaharap daw sa matinding parusa dahil sa kanilang pakikipag-selfie sa mga mortal na kaaway na South Koreans? Buhay pa kaya sila ngayon o ginawang kimchi na? Dahil sa totoo lang, 50 years from now, kung wala kang kaalam-alam sa mga nangyari sa politika sa Pilipinas noong 2024, sino sa dalawang ito, sinong muka ang mas pagtitiwalaan mo? Ang mukhang to? O ang mukhang ito? O baka naman ang mga galawang ganito ay bahagi pa rin ng malawakang arsenal ng espionage skills ng pinaniniwala ang espiya ng China, kasama na ang husay sa pagsisinungaling at pag-iwas sa mga tanong ng mga makukulit na senador. Kakapikok ka na, ha? At kala natin ay kawaisayan lang, pero sa totoo lang ay ninangaratan niya na lang ang mahabang kamay ng batas. At napakahirap iugnay ng cute na ganito sa kalupitang ganito. O baka naman likas sa masayahin lang talaga si Ate Alice mo. Ikaw talaga. At automatic na ang gantong posing niya pag nakatutok ang camera. Masyado kang pa-cute eh. Ikaw talaga. Nga naman, alang naman, karerin pa niya talaga ang magmukhang kriminal. Mas okay ba pag nakasimangot? O kung ayaw mong kawaii, pwede ring magpormang ninja. Kasi nga naman, meron bang batas na nagsasabing bawal gumiti sa mugshot? Itong lalaki sa Texas, nagdemanda noon matapos siyang sakalin dahil hindi niya mapigilang mapangiti sa mugshot. Kasi nga naman, isang ngiti lang ang susi sa instant kagandahan. Di ba sabi nila, smile and the world smiles with you. Kaya na mas nakakasindak, ito o ito? Mamili ka.
Anong mas nakakasindak? Ito o ito? Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.